Nice, nice, nice. Yo, kita-kita niyo yung si Mark Nomad, oh. Good morning, guys. So, isa na namang breakfast ride ang ating gagawin. Wala nyo kung saan tayo pupunta ngayon. Papunta tayo sa Nasugbu, Batangas, sa Kaybiang Tunnel. And mag-breakfast ride tayo. Kakain lang tayo ng lomi. So time check, it's 5:53 in the morning. Ang call time namin sa Toyota Manila Bay is 6 AM. So sana maabot naman tayo, hindi tayo malate. So yun lang guys, update ko kayo along the way. Situation ngayon, nandito ba lang tayo sa pier. So mahaba na agad ng traffic. Wala pang pasok yung partida, holiday. Sana hindi umabot yung traffic hanggang dun sa Manila Hotel. Sobrang kakain nyo ng oras. It's 5:57 in the morning. And sana hindi tayo malate sa call time. Yun guys, kung mapapansin nyo, dito sa Luneta Park, nagtitipon-tipon ang ating mga kapwa Muslim. Hindi lang ako sure kung Eid al-Fitr or Eid al-Adha today. Kaya meron din tayong holiday. So nandito na tayo sa Calao Avenue. Medyo malapit na tayo sa Toyota Manila Bay. So update ko lang kayo guys ulit pag malapit na tayo. Okay guys, so nandito na tayo sa Petron, katabi ng Toyota Manila Bay. Kaso hindi pa nagpapakita yung mga kasama natin. It's already 6:05 in the morning. So maghintay lang muna tayo dito, magkape-kape muna tayo, alright? Paalis na kami. Syempre. Paalis na kami, tatlo lang kami. And may dadaanan pa kami isang tropa sa Naik. Update namin kayo along the way. On the way na kami papunta ng Kaybiang Tunnel. So, siguro mga nasa 1.5 hours ang biyahe papuntang Nasugbu via Naik. And dadaanan pa namin si Mark, yung aming isang kasama, malapit sa Kaybiang. So nasa Cavitex na tayo. Time check, it's 6:59 in the morning. Late yung dalawang kasama ko, ang tagal eh. Update ko kayo pag malapit na tayo sa Naik. Sarap dito. Sa dulo, bayad ulit. Uy, sunog oh. Sunog ba yun? Uy, hindi namamatay yan pag naka side stand. Baka nagkakaingin. Oo nga eh. Sunog nga kasi may bumbero yun. Diretso tayo, diretso ha. Baka kumanang kayo dyan ha. So nandito na tayo sa Kawit, Cavite. May parating ha, tricycle. Time check, it's 7:18 in the morning. Ang ETA natin sa meetup kay Mark ay 7:55. Hintayin lang natin yung mga kasama natin. Wala sila sa connection. Dito muna tayo sa gilid. Welcome to Naik.
Andito na tayo guys sa Naik. 10 minutes bago makarating ng McDonald's. Pupuntahan na natin si Brother Mark. Update ko kayo pag nasa McDonald's na tayo. Nandito na nga tayo sa McDonald's. Hintayin na lang natin si Brother Mike. Mark pala. Asa na kaya siya? Dito muna tayo magparada. Aha. Goods na. Sige bro. Okay guys, so paalis na kami. Dito kami sa McDonald's Naik. Hinintay lang namin si Mark. Papunta na kami ng Kaibiyang Tunnel. So 4 lang kaming pupunta ng Kaibiyang. Gamit namin KTM 790, Africa Twin, Tenere, tsaka yung kay Mark MT 450. So see you sa daan guys. Update ko kayo. Alright, so on the way na kami papunta ng Kaibiyang Tunnel. Pero last na punta namin dito, dala namin ay ADV 350 pa. Mga small CC. Ngayon mga biggie bikes naman. Dito na nga tayo ngayon sa Maragondon. Paakyat, papuntang Kaibiyang Tunnel. Time check, it's 9:01 in the morning. Medyo nagtagal lang tayo ng konti sa McDonald's. Hinintay natin si Mark. Yun o, si Mark Nomad. Yan, siya yung nasa harap natin. Galing kasi siya sa work. Hanggang 7 AM daw yung work niya. So hinintay natin siya para makasama sa ating breakfast ride. Nakakamiss ang dagat. Iba talaga dito sa bandang Nasugbu. Masarap puntahan kasi may dagat compare sa north ha. Although masaya din naman pupunta sa north. Kung gusto mo nga lang makakita ng dagat, kung pupunta ka sa north, tingin ko Bataan area, Aurora area. So yan yung may mga dagat na part, which is medyo malayo. From Manila to Batangas, it takes 1.5 hour lang. So makakarating ka na dito. Depende rin sa bilis mo. Pero kung maliit na sisi, siguro mga 2 hours ang kakainin. Medyo nakaka-relax kasi pag nag-ride ka tapos makakita ka ng dagat, makakita ka ng mga green sceneries. So nakaka-relax ng mind. So yun naman yung nabibigay na benefit ng pag-ride sa atin. Kagaya yan, pag nakakita ka ng bundok, masarap sa mata, mare-relax ka talaga. Kaya yung iba, bakit nagtatanong, bakit kayo ride ng ride? Hindi lang naman, hindi ma-explain eh. Basta masaya mag-ride. Yun, paakyat na kami ng kabundukan. Siguro mga 30 minutes makakarating kami, 30 to 45 minutes makakarating kami sa Lumihan. Depende kung magtatagal pa kami sa Kaibiyang Tunnel. Usually kasi hintuan talaga yun ng mga riders. Update tayo guys pag malapit na tayo sa Lumihan. Last na akit namin dito, ang dala-dala namin is ADV 350 pa. Kasama namin yung ibang tropa na naka small CC lang. Ngayon big bike na yung dala-dala namin, kaya nag-try kami ulit dito. Mas mabilis na facing pag naka big bike ka. And of course, mas masaya yung feeling kasi mas mabilis. Medyo mag-aalangan lang ako siguro kasi naka Navi tires ako. Alam ko hindi talaga design na Navi tires sa mga
twisties eh. Kaya medyo maglalaylo tayo ng twisties, ng pag-lean. Alright, malapit na tayo sa taas. Woo! Yun, usually dito hintuan din to ng mga riders sa Puerto Azul. Dito sila nagpipicture bago mag Kaibiyang Tunnel. Hey, Eagle! Dahil pala na pumipitik dito. So mamaya hanapin natin ang pitik. Saka napitikan tayo ng nakatayo. Ganda din talaga dito sa Kaibiyang, sa Maragondon. Sobrang solid ng view. Solid na daan. Medyo malayo lang talaga siya sa Manila compare sa Marilaki. Pero mas konti na ata yung dumadaan dito. Simula nung medyo pinagbawal na nila yung pagpipicture dun sa loob ng tunnel. Nagkakos kasi siya ng traffic. Usually kasi dinadaanan siya ng mga bus and trucks. So nagkakos siya ng traffic. Kaya pinagbawal na nila yung magpipicture ka dun sa may gitna. Kaya isa na rin yun sa mga reason kaya kung bakit konti na yung dumadaan dito. Pero kung gusto mo talaga ng solid spot, solid riding spot, dito Kaibiyang Tunnel sa Maragondon. Lalo na pag umaga. Ang dami rin nagkalat dito na ibon eh. Sorry, ibon, mga unggoy. Unggoy riders, joke. Daming unggoy dito sa gilid-gilid. Huwag ka lang magpapakita ng mga bagay na mabilis sila kunin, para safe ka lang din. Dati madalas kami dito ng misis ko magpunta pag may bago kaming bike. Dito talaga kami nagte-test ride. Maaga kami umalis. Siguro lahat ng naging bike ko nadaan namin dito. Pwera lang sa ito, yung mga latest na, yung CF Moto, yung T-Max, yung 390 Adventure, yung Duke, yan mga hindi ko na nadaan dito yan. Kasi nung time na yon medyo wala ding time mag-ride. Ngayon parang sunod-sunod kasi parang 2 beses kami mag-ride sa isang linggo eh. Kaya binabalikan namin yung mga napunta namin before. Dito na yata yung part na maraming unggoy sa Marine Base. So yun, no? Usually pag morning naghahanap sila ng pagkain, kaya mas marami sila dito. Ngayon parang wala pa ako nakikita kahit isa, or baka hindi pa dito yung part na yun. Ayun na si Boy Pito, nagmamadali oh. May kotse talaga sa unahan. Clear, 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 clear. Uy, ano nangyari? Mukhang tumumba siya. Buti walang nangyari sa kanilang masama. Madumulas sila. Grabe, ang ganda ng view na to guys oh. Lalo na pag medyo maaga. Sarap dito, malamig. Kunting ingat lang din talaga. Ayun na, ito na yung sinasabi ko mga unggoy guys. Yan sila oh, dami nila oh. So ang ginagawa nila, woy, daming unggoys. Wow! Ang kulit, ang cute. Ang cute nila eh. Hoy, yung panggoy, joke lang. Ito yung gusto kong spot oh. May bundok, maluwag na daanan.
Sarap lang mag-ride, di ba? Wala din talaga yung stress mo. Ito na yung tunnel, guys. Wala bang kung ipitik dito. Uy, grabe, ang taas pala natin. So, welcome to Kaibiyang Tunnel, guys. Dito na tayo. So, medyo tumabi lang tayo ng konti dahil madaming dumadaan dito. Sa mga hindi pa nakakapunta ng tunnel, diretso. Ito yung loob ng tunnel. Di ba sobrang dilim? Yung ibabaw nito, actually bundok to na binutas, guys. Grabe. Ito talaga dito sa Kaibiyang Tunnel. Woo! Dito sa Centella, nanggaling na rin kami dyan eh. Nakita nyo ba yun, guys? Hindi yan ulap, dagat yan, solid. Ang sarap ng twisties, tapos nakatayo ka. Sobrang solid nun. Grabe oh, nakakamiss magdagat. Ano pa yung pitik dito eh, no? Baka doon pa sa may kabila. Dati pag nadadaanan namin to, guys, as in clear na clear to. Walang kahit anong bahay dito. Ngayon parang meron ng isang barangay dito sa part na to. Kasi dinadayo na rin kasi talaga siya. Ang daming gusto mag-beach. Yun. Yun. Ganda ng spot. Yun oh. Grabe guys, ang ganda talaga dito. Sobrang solid. Medyo mahina lang tayo sa twisties. Wow, nakakamiss mag-beach. Medyo mainit na nga lang itong punta namin. It's 9:29 in the morning. Pero sobrang solid pa din. Kasi yung hahabulin mo dito yung view. Sobrang ganda ng view dito. Aha. Lalo na naka-adventure bike ka, tapos ganito yung madadaanan mo. Pwede ka na nga mag-camping nito eh. Moto camping. Grabe. Solid ang view. Ito dito, alam ko may ilog dito. Pwede namin daanan mamaya. Pero hindi kami magtatampisaw. Mamaya pagbalik namin, dito ulit kami dadaan. Kasi mas malayo pag doon kami umikot sa may Tagaytay. Pero depende sa kanila kung anong magiging desisyon nila. Kung magtatagaytay ba kami or dito ulit kami dadaan.
Ang goal naman namin is makauwi kami ng 12 noon, which is tingin ko naman nakakaya. Huwag lang magkakaroon ng traffic sa Naik pababa hanggang Kawit. Medyo dumidilim na guys, so sana hindi tayo ulanin hanggang makauwi tayo ng bahay. Enjoy na din nila yung adventure bike. Grabe ang lalim. Lobster for sale. Ang dami nagbebenta ng lobster dito sa park na to. Dito pa ako nagpicture ng Hilux ko eh. Eagle! Wow! Wow! Ang eagle! Medyo habulin na natin sila kasi malapit na yung lumihan dito. Baka lumagpas lahat. Oo, nung last na punta natin bumalik na agad tayo. Meron pa itong mahabang stretch. Woy! Woy! Pumuputok! Woy! Bilis! Gusto na lang mapadpad, no? Grabe kung ganito ng daanan, sobrang solid. Iba yung feeling pag nasa kotse ka versus nasa motor ka tapos ganito, no? Mas ramdam mo yung nature sa motor eh. Ito meron. Ito merong pag-asa. Oo, kaliwa. Ayun nga, meron. Ayun, yun, Lomi. Nice one. Nakarating na tayo sa Hami Lomi. Kaso parang sarado. Sarado? Wala. Bukas. Aha. Kami guys sa Hami Lomi. Saglit lang yung biyahe namin, nakakabitin. Sana hindi kami mabitin sa Lomi. So dito nga kami guys sa Hami Lomi. Habang naghihintay ng Lomi, pakita ko muna sa inyo yung ating mga bikes. So first, kay Peter Boy, ang kanyang bagong kuwang Tenere 700. Poging pogi na bagong bago pa. Sa atin, KTM 790 Adventure, syempre maganda rin yan. Kay Mark Nomad, yan, ang MT 450. And sa brother ni Peter Boy, ang kanyang Africa Twin. So ganda tignan pag puro adventure bikes. So dito kami sa Hami Lomi. So masarap daw yung Lomi dito. And ito yung view guys, maganda. So ito na ang aming kwentong Lomi. 130 pesos lang. Loming Batangas. Alright, kakatapos lang namin mag Lomi sa Lomi House.
Solid dito guys, mura lang. 130 super overload. Ang daming laman. Dito lang yan sa Hamilomi kung mapapadpad kayo ng Kaybiang Tunnel. Siguro mga 5 minutes to 10 minutes away lang siya. So gear up kami, papalit muna kami ni Pete ng motor. Mag off-road naman kami ngayon. Off-road budol, meron daw alam si Brother Mark. So yun, update tayo guys along the way. So nakatinere tayo ngayon guys. Subukan natin ang power ng Tenere. Isa sa ating favorite bike. Uy, pogi ng KTM oh. Lakas ng Tenere. Kapya. Uy, ganda ng view. Panalo. Solid man. Oh bro, talaga to ah. Oh bro, talaga ito naalaanan natin ah. Wala. Sinubukan ko eh. Woo! Oh, madulas, dahan-dahan ha. Road na oh. Woo! Yan! More. Sarap ng Tenere. Palit na lang kaya tayo. Gaan ito. Sobrang nimble. Solid dito guys. Panalo. Pagkatapos yung mag-Lomi, mag-off-road kayo. Uy, medyo gawa na pala yung kalsada. Napakaganda dito guys. May mga lihim na daanan to si Mark Nomad eh. Kaya naging Mark Nomad pangalan nito eh. Alright. Suabe, sarap. Bumalik na tayo sa ating KTM. So babanat na ulit tayo. Solid guys. Guys, tignan nyo kung gaano kalalim. Siguro mga ano to, mga 10 floors. Sobrang lalim oh. Pag dito ka tinulak, sigurado ka. So ito yung ating mga motor. Africa Twin, Tenere and KTM. Hinihintay pa natin si Mark, lumagpas siya, wala siyang comms. So dito naman sa kabila. Uy, dito sa kabila, grabe, ang lalim din. Nakakatakot. Ayun, may ihi sa tabi-tabi. Ito na si Mark Nomad. Picture tayo dito, bro. Titrip kami dito ngayon, guys. Walang katao-tao, kami lang. Ayun, meron. Solid doon yung bukuhan. Uy, tara, pasok tayo dyan.
Yan oh, solid. Gaganda ng bike namin. Yan. Alright, let's go. So tuloy na ulit ang aming ride patungo sa paghahanap ng off-road. So ang labas pala nito guys, Indang. Ang tawag dito sa daanan na to is East-West Road. So na-discover to ni Mark. Siya ang author nito, East-West Road. Author. Meron daw ditong off-road terrain. So dadaanan natin yon para ma-practice na konti ang ating off-road skills. Uy, nagbabadya yung langit. Madilim. Time check, it's 11:21 in the morning. Mga 12, nasa Manila na kami. Okay, dahan-dahan, kaliwat kanan. Solid yung dahan dito ah. Mabuhangin. Guys, ang nakalagay dito, do not enter. Enter ba tayo? Oo nga, we are not authorized. Uy! Solid yung daan na yun. Oh, meron daw guys. Ha? Okay na ba lahat? Oh, una kayo guys, para naka-video ko. Dulo ko. Nice, nice, nice. Banat, banat. Masusubukan na ang kanyang Tenere sa off-road. Nice one. Tawid ilog yan. Oo, mabibitin tayo dyan. Grabe oh, yung pataas na yun. Oo, hindi naman pala totally off-road. Yung kita-kita nyo yung si Mark Nomad oh. Mark Nomad. Nakatayo pa mga men. Banat. Alrighty, let's go. Grabe. Siguro ang hirap nito pag bagong ano, bagong gawa ay basa, no? Woo! Yun na yun. So yun na nga, malapit na tayo sa Indang, Cavite. Dito nakakatapos na namin mag river crossing. So maganda yung daan dito guys, gawa na. Rough road siya dati. Ngayon sementado na. Parang takadang sinesemento na ano. Solid dito guys, dito na rin kayo dumaan. Wala pa kayong kasabay. Ito, daanan na talaga to. Ang gaganda na ngayon ng mga daan dito sa ano no, sa Cavite. Luluwag na. Shoo! Suabe lang. Alright, so dito na kami maghihiwalay.
ni Mark Nomad. Oh, paano bro? Maraming salamat. Thank you brother. Tara, let's. Alright. Hindi, okay lang yan. Pag ganun ako, pabalagbag. Oh, ali sakto tayo. Dito kami sa Cecilias para bumili ng pansuhol sa mga asawa. So kakatapos sila magkape, diretso na kami sa bahay. Uy, angas dito, may lagay ng helmet sa labas oh. Ang ingay naman ng motor na yun. Layo pa lang, rinig na eh, no? One hour and 20 minutes. Kayo siguro mga 2 hours, no? Nasa Calax kami ngayon, approaching SLEX. Siguro mga 1 oras na lang to bago makauwi ng bahay. Sobrang init na. Para na naman tayong toasted bread nito mamaya. Sa SLEX na tayo. Ayaw pa din gumana ng aking maps. Wala ng load. So yun na nga guys, mag-iwalay na kami dito, ang ating mga tropa. Pa Skyway sila, tayo naman dito sa SLEX sa ibaba, para makaiwas lang ng konti sa init, dahil masyadong mainit ang ating KTM. So dito maya maya lang makakasilong tayo sa ilalim. Sana lang hindi traffic dito. Alright, so dito na muna natin tatapusin ang ating vlog guys. Ay, it's 1:59 in the afternoon. So siguro mga 30 minutes na lang to bago makauwi ng bahay. Medyo malapit na ako malawbat, kaya puputulin na muna natin dito ang ating kwentuhan. So see you sa aking next vlog. Bye bye.